Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito po ang inyong kapatid na si Roland Dante, at ako po ay nagpupugay sa pangalan po ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach ng magandang hapon diyan sa bansang Pilipinas. At ako ay nagagalak sa nakikita kong kagalakan ninyo at yung pag-ibig na ipinapakita niyo sa bawat isa sa inyong pagdiriwang ng pista ng tabernakulo. Ito yung pang-apat na araw na pagdiriwang ng piyesta. At ang mga matututunan nyo sana at yung mga natutunan nyo na sa mga pastor po natin at mga naging tagapagsalita, maalala po nyo sana pag uwi po ninyo sa inyong kanya-kanyang sangbahayan. Sa mga magulang, ako po ay nagpapasalamat ng napakarami sa pagpayag po ninyo sa inyong mga anak na makadalo po ng tinatawag nating pista ng tabernakulo. At sa mga anak man na dumalo, na nag-exert ng effort, yung mga lalo na yung mga nagbigay ng kanilang excuse, kanilang mga guro, para po sila ay makadalo ng piyesta. Ako ay natutuwa dahil kayo ay natututong magbigay ng tinatawag na prioridad sa pagdiriwang ng piyesta ng Ama. At alam kong ang ating Amang Yahweh sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua ay natutuwa din sa inyong mga ginagawa. At ako ay naatasan na magbigay ng kaunting aral sa inyo para lalong madagdagan ang inyong mga maiuuwing spiritual na mga kaalaman sa inyong mga sangbahayan. Kayong mga bata ay makabalik kayo sa inyong mga paaralan na may natutunan kayo, hindi lang sa nakita nyong kasayahan at pagkakaisa ng mga kapatiran, kundi may matitirang aral at salita ng Ama na inyong maibabahagi din sa inyong mga kaklase. Sa mga magulang, meron din kayong maibabahagi sa inyong mga kakilala, kaibigan o mga mahal sa buhay na magtatanong kung ano yung dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng pista ng tabernakulo. Now, alam po ninyo, maaaring ipinangaral na ng ating mga butihing mga pastor ang meaning ng pista ng tabernakulo. At ako po ay hindi na mangangaral tungkol doon dahil alam ko na ito'y naunawaan na ninyo. Kundi ang ipapangaral ko sa araw na ito kung paano tayo mabubuhay sa pang-araw-araw na ibinigay ng Ama na pagpapala. Nagisingin tayo sa ating mga pagtulog ng kinagabihan at magigising sa umaga. Yung tayo ay magigising ng may kalakasan. Yung tayo ay magigising ng may maayos na kalusugan. Ito'y isang malaking pagpapala na mabibiyayaan o ibinibiyaya ng Ama para na naman po sa isang maghapon na pakikibakan natin sa buhay. Pero bago po natin tukuyin ang inihandang aral ng ating rabay, tayo po muna ay manalangin. Mahal na Ama, Ama naming nasa langit, Amang Yahweh. Salamat po ng napakarami sa lahat ng aming mga pagpapala na ibinibigay po ninyo araw-araw. Purihin mahal naming Ama ang iyong napakadakilang pangalan. Purihin ka, Amang Yahweh, sa lahat ng iyong mga gawa. Purihin ka, aming Rabbi Yeshua, sa iyong pagpapagal na ibinigay mo sa amin at tiniis mo ang kaparusahang ibinigay sa iyo ng tao at namatay ka sa tulos para po sa ikaliligtas at ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Salamat po ng napakarami sa pagmamahal na ibinibigay niyo po sa amin na ipinapakita bawat isa sa aming mga kapatiran. Salamat po sa mga kalusugan ng aming mga pangangatawan. Salamat po sa mga buhay na ibinibigay po ninyo tuwing umaga. Salamat po sa pagpapalaki mo sa aming mga anak ng may takot sa iyo. Salamat po sa mga
kalakasan ng pangangatawan ng aming mga magulang, sa mga kapatiran po namin na may mga dinaramdam sa oras na ito. Nananampalataya po kami, mahal na Ama, na ayon sa iyong kagalingan, ayon sa iyong napakadakilang pangalan, ay pagagalingin niyo po sila. At bago po matapos ang aral na itong ibinigay mo sa amin, ay magaling na po sila para po sila ay magtitestimonya at magpapatotoo na sa pagtawag po namin sa iyong napakadakilang pangalan, kami po ay may kaligtasan. Salamat po, mahal na aming Ama, sa mga namumuno naming mga pastor at mga deacon sa aming kanya-kanyang asemblea. Sa bandang Davao City, Davao de Oro, Taguig, Dinalongan, lalong-lalo na po sa Kamanggaan. Ang joint celebration po ng Asemblea ng Taguig at Asemblea ng Kamanggaan sa pagdiriwang po ng iyong piyesta. Salamat po sa mga nangangalagang mga kapatiran po sa maayos pong pagdiriwang ng iyong piyesta. Loobin po ninyo, mahal na Ama, magmula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, na may pagdiwang nila ng masagana, mapayapa at maayos ang iyong piyesta hanggang sa huling araw. Mahal na Ama, ang mga namumunong pastor, ang mga komite sa bawat programa, mahal na Ama, bigyan niyo po sila ng wisdom, ng karunungan, pangunawa, at pagmamahal na maipakita nila, mahal na Ama, ang iyong pag-ibig na binigay mo sa amin. Dahil kayo po ang nagsabi na kapag nakikita namin ang aming mga kapatiran, ay ikaw ang aming nakikita. Pagpalain niyo po bawat isa, mahal na Ama. Ganon din po yung mga kapatiran na nagbigay ng kanilang mga oras, ng kanilang mga love offering sa tatagumpay po na yung pagdiriwang ng piyesta. Sa oras na ito, mahal na Ama, kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Kami po sana'y bahaginan mo ng pangunawa at kaalaman, naway maunawaan namin, may pangalandakan namin, may pagsabi po namin ang iyong salita. May pamuhay namin ang bawat salitang aming mababasa at ang aming maririnig, upang kami po'y maging karapat-dapat na tawagin mong mga lingkod at tagapagpaganap ng iyong salita. Basbasan niyo pong bawat isa, mahal na Ama, at kami nananampalataya na ito'y lalong makapagpatibay ng aming mga pananampalataya, at ang aming pagtitiwala po sa iyo ay lalong mas magiging matatag, at kami magiging mabuting halimbawa, una sa aming mga sangbahayan, then sa mga lugar na aming napupuntahan, and then sa aming mga mahal sa buhay, mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, sa aming mga anak at sa aming mga apo. Kami sana ay maging kakitaan ng katuwaan, kagalakan, kababaang loob, at may pag-ibig mula po sa inyo para po sa lalong ikaluluwalhati ng inyong napakadakilang pangalan. Basbasan niyo po ang namumunong pastor ng Taguig Assembly, si kapatid Nanilo. Basbasan po ninyo ang namumunong kapatid sa bandang Kamanggaan, si kapatid na Carl. At sa lahat ng aming mga namumunong pastor, sa lahat ng panig ng mundo na nagpapatuloy, ipinapangalandakan ng iyong mga salita at mga gawa, ay pagpalain niyo po ang bawat isa, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Mahal na Ama, ito po ang aming samot dalangin po namin, at ang lahat ng aming mga pasasalamat sa lahat ng mga pagpapalang ibinigay mo sa amin at ibibigay mo pa. Special mention po ang kagalingan po ng aming anak na si Sia sa kanyang sipon at sa kanyang ubo, para po sa lalong ikaluluwalhati ng iyong napakadakilang pangalan. At ito po'y aming hinihiling at ipinagpapasalamat sa matamis na pangalan ng aming dakila at nag-iisang tagapagligtas, ang aming Rabbi at ang aming Master, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Now, tunghayan po natin ang aral na ibinigay ng ating Rabbi sa araw pong ito. At ito po ay may pamagat na How to Fight Our Battles. Paano daw po natin lalabanan ang ating mga tinatawag na bagabag sa buhay?
yung mga suliranin natin, yung mga araw-araw na nagbibigay sa atin ng kulubot sa ating mga noo, yung nagbibigay sa atin ng worry. Paano ba natin ito babakahin? Paano ito daraan sa ating buhay na parang dumaan lang at hindi ito magiging apekto sa ating tinatawag na pananampalataya? Lalo na po kayong mga nag-attend ng mga pista ng tabernakulo sa mga asemblya po natin. Alam ko po yung mga sakripisyo na inyong ginawa. Yung iba po sa inyo ay nag-absent sa kanya mga trabaho. Yung iba po sa inyo ay talagang pinaghandaan yung pagdiriwang ng pista. Ganon din sa ating mga anak na talagang gustong magdiwang ng buong linggo. Yung ang aming bunso talagang nag-absent siya ng buong linggo para lang makasama niya yung mga kapatiran din po niya na mga kabataan din ng buong sanlinggo at may pagdiwang nila ng masaya ang pista ng tabernakulo. Sa aral pong ibinigay ng rabay, nagbigay po siya ng mga halimbawa ng mga naunang mga nananampalataya sa Biblia, at ito ay ibinigay ng rabay para magkaroon tayo ng tinatawag na halimbawa din sa buhay. Na kung dumating man yung mga pagkakataon, yung mga bagabag, yung mga suliranin, yung mga tinatawag nating mga kalaban sa ating buhay, yung pumipighati sa atin, yung bumabagabag sa atin, ano ba yung ating dapat gawin? So tunghayan po natin ang mga kwento na ibinigay po ng rabay. Sa mga magulang, ako po'y nananampalataya na ito'y mauunawaan ninyo at ito'y maibabahagi ninyo sa inyong mga anak. At kayo ay makapagdedesisyon ng maayos, tama, at may pagpapala ng Ama pag dumarating yung tinatawag nating bagabag sa buhay. At kayong mga kabataan, lalo na kayo dahil kayo ay may tinatawag na peer pressure sa inyong mga paaralan, kayo din sana ay magkaroon ng pangunawa na may mapulot kayong kwento, salita ng Ama, sa isasalaysay ng rabay na ito'y gagamitin ninyo para maging panlaban ninyo kung dumating yung punto na kayo'y kumakaharap sa isang suliranin o isang bagabag sa inyong buhay. Simulan po natin ang kwento na ibinigay ng rabay dito po sa Genesis. Genesis chapter 22. Sa mga nagbabasa na po ng Biblia, alam ko po na alam nyo yung kwento ng ibinigay na bahagi ng rabay. Pero ang bibigyan po nating pansin kung paano po hinarap ng tauhang ating babasahin yung tinatawag na bagabag sa kanyang buhay, dahil ito ay may kinalaman sa kanyang bugtong at pinakamamahal na anak. Ito po yung kwento ni Abraham. Ano po? Dito po sa Genesis chapter 22, verse 1 and 2, narito po yung tinatawag na senaryo kung saan tinawag ni Amang Yahweh si Abraham para sa tinatawag na pagsubok ng kanyang pananampalataya. Sabi niya rito, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito. Genesis 22 verse 1 and 2. Na sinubok ni Amang Yahweh si Abraham, at sa kanya'y sinabi, Abraham! At sinabi naman ni Abraham, narito ako. At sinabi ni Amang Yahweh, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moriah, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Now, alam po ninyo kung ito po'y binabasa po natin para bang pahapyaw lang nating binabasa. Pero kung bibigyan po natin ng diin yung tinatawag na damdamin ng isang ama
doon sa kanyang bugtong at nag-iisang anak, magkakaroon po tayo ng tinatawag na dilema. Maaatim ba ng isang ama na ialay, patayin ang kanyang nag-iisang anak para lang sundin ang sinasabing pagsubok ng ama bilang patibay ng kanyang pananampalataya? Alam po ninyo, bilang isang pastor na matagal na pong nangangaral for more than 25 years, ang lagi ko pong nakikitang isang senaryo, lalo na po kapag dumarating yung piyesta ng Ama, lalong-lalo na ito yung piyesta ng tabernakulo. Ang piyesta po ng tabernakulo ay ito yung pinakamasayang piyesta. Ito po yung pinakamasagana. At sa mga naghahanda po ng pagdiriwang ng pista, mayroon silang dilema sa kanilang mga trabaho kung paano po sila mag-a-absent ng buong 8 araw. Ito po yung dilema nila. At alam ko kayong mga nasa mga lugar ng tinatawag na pagdiriwang ng pista, ito rin ay naging problema din ninyo. Now, inihahalin tulad ko ito sa dilema ni Abraham dahil dumarating yung punto na tayo din ay magdedesisyon sa ating buhay kung gagawin ba natin yung hinihiling sa atin ni Amang Yahweh o magkakaroon tayo ng tinatawag na yung panghihinayang at hindi tayo makakatugon sa sinasabing nire-require sa atin ng Ama. Now, alam po ninyo, sa panahon po ni Abraham, ipinangako ni Amang Yahweh na si Abraham po ay magiging ama ng mga bansa. At iyon po ay sinampalatayanan ni Abraham. Now, ganin din po sa atin, na kung tayo daw po ay gagawa sa kalooban ng Ama, ibinigay din sa atin yung tinatawag na pagpapala. Kaya nasa atin din po yung tinatawag na pagdedesisyon. Hindi po tayo pinipilit ng Ama na gawin ang kanyang kalooban. Sinasalita po niya sa atin dahil ang kagustuhan niya sa atin bilang kanyang mga anak at mga lingkod yung sumunod po tayo ng may kababaang loob at may pagpapahinuhod. Yun po ang hinihingi ng Ama. At ito rin ang hinihingi ni hinihingi ni Amang Yahweh kay Abraham na ibibigay ni Abraham ang kanyang bugtong na anak ng may pagpapahinuhod at kababaang loob. Wala pong murmuring. Walang kontra. Wala po yung tinatawag na second thought. Dahil hindi po pwedeng tayo ay magkaroon ng tinatawag na second thought sa paggawa ng kalooban ng Ama. It's either you do or you don't. Tandaan po natin, hindi po nire-require ng Amang Yahweh na gawin ang kanyang kautusan nang may doubt sa ating puso. Wala pong sapilitan. Ano po? Dahil alam natin na si Amang Yahweh nasa kalangitan, siya po'y nakababasa ng ating mga puso. Kaya kung ginagawa po natin ito ng sapilitan, ako na pong nagsasabi po sa inyo, huwag po niyong gagawin. Dahil ito'y hindi rin tatanggapin ni Amang Yahweh bilang isang mabuting handog o isang tinatawag na pagkamasunurin ng kanyang anak. Si Amang Yahweh po nakakabasa. Ano po? So, anong ginawa ni Abraham nang hilingin ni Amang Yahweh na ihandog ang kanyang bugtong na anak? Ito pong sinabi ni Abraham. Kaya ang ginawa ni Abraham, si Abraham ay bumangong maaga. Verse 3. Now, sumunod ba si Abraham? Sumunod po. Actually, bumangong maaga si Abraham. Talagang, siguro ng gabing iyon, talagang pinag-isipan na niya kung gagawin niya o hindi. Ganon din sa atin. Bago po dumating yung piyesta, pinag-isipan na po natin kung tayo ay tutuloy o hindi sa kanyang mga bahay, lugar na pagdadausan ng pista. Magdedesisyon din po tayo. And I pray na tayo po ay makapagdesisyon ayon sa ikaluluwalhati
ng ating Ama at hindi sa ating ikaluluwalhati bilang personal na magdiriwang ng kanyang piyesta. Tandaan po natin, ano po? Ang lagi kong pinapangaral sa mga kapatiran po natin, huwag niyong ikompormiso ang inyong pananampalataya sa inyong gawain o sa inyong trabaho. Tandaan po natin, ano? Ganon din si Abraham, hindi niya ikinompormiso ang kanyang anak, yung tinatawag na yung pagmamahal niya sa kanyang anak para hindi gawin yung hinihiling ni Amang Yahweh. Ito'y ibinigay niya ng may kusang loob at pagpapahinuhod. Ganon din sa atin. Pag ginawa po natin ang kalooban ni Amang Yahweh, ito po'y may pagpapahinuhod at kusang loob. Ano po? Kaya sabi niya, bumangon siya ng maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac o Yitzhak na kanyang anak. At nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ni Amang Yahweh. Now, alam po ninyo, bilang isang ama, hindi ko maisip na mismong si Abraham ang magsibak ng kahoy para sa gagamiting pansunog sa kanyang anak bilang isang handog. Alam po natin yung nire-require ng ama sa kanya. Pero nakita po natin, walang tinatawag na pagsusubali si Abraham. Wala po siyang tinatawag na doubt sa kanyang sarili. Now, alam po ninyo kung bakit? Andudoon yung pagtitiwala ni Abraham. Dahil kung babasahin po natin ng verse 5, dito po natin makikita in reading between the lines, yung pagtitiwala ni Abraham na mabubuhay uli or magkakaroon uli siya ng anak na kapalit ni Isaac. In case na mangyari yung kanyang paghahandog. Alam po niyo kung bakit? Verse 5, basahin po natin. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, verse 5 po tayo, ano po? Maghintay kayo rito 10 ng asno. Now, kanino sinasabi ni Abraham yung salitang maghintay kayo rito? Yung kanyang dalawang alila. Now, binasa natin kanina sa verse 3, mayroon siyang 2 alila at si Isaac. So, bali 4 sila na naglakbay papunta sa Mount Moriah. Nang makarating sila sa paanan ng Mount Moriah, sinabi ni Abraham doon sa 2 alila, maghintay kayo rito, 10 ng asno. At anong sinabi ni Abraham? Ako at ang bata ay paruroon doon. So meaning, ako at ang bata ay paruroon doon. Bakit? Kasi ihahandog ni ihahandog ni Abraham ang kanyang anak ni si Isaac. So kung ihahandog, ito ipapatayin ni Abraham at susunugin. That is the meaning of offering. Ano po? Pero bigyan natin ng diin yung huling talastas ng verse 5. Kami ay sasamba at anong sinabi ni Abraham? Magbabalik kami. Now, sino ang sinasabi niyang kami kung iaalay niya ang kanyang anak? Now, sino sa tingin niyo magiging kasama ni Abraham kung pupunta siya sa Mount Moriah, ihahandog niya ang kanyang anak, papatayin niya at susunugin niya dahil itong nire-require ni Amang Yahweh. Pero anong sinabi niya sa kanyang mga alipin? Babalik kami. Plural. Meaning may kasama siyang babalik. So, anong ina-expect ni Abraham? Babalik din siyang kasama si Isaac pagbaba niya ng Mount Moriah. Now, that is faith. Yung alam mo na papatayin mo ang anak mo and yet ini-expect mo na hindi mo papatayin or ini-expect mo na mabubuhay uli ang anak mo. Now, ano po ang kahalintulad nito sa atin? Yung iniisip mo na ikaw ay
dadalo sa pista ng Ama yung mga nag-decide na mag-a-absent ng buong sanlinggo. Bagamat iniisip nyo na kayo ay hindi sasahod on those days. Pero kung kayo'y nagtitiwala na si Amang Yahweh ang magbibigay sa inyo ng kapalit na pagpapala, ito po'y mangyayari sa atin. Bakit? Kasi iniisip natin na hindi tayo pababayaan ng Ama, lalo't ang gagawin nating pagliban sa ating mga trabaho ay ang pista ng Ama. Ganon din po sa ating mga estudyante. Ako po'y magpapatunay sa inyo. Patunay po ito ng ating anak na si, yung apo po ni Nani Imbet. Ano ng pangalan ng apo niya, Madar? Nicole. Mikol. Yung pong patutuo po ni Nani Imbet sa kanyang apong si Mikol last year, this year, nang sila po'y umattend ng Passover yata. Hindi po siya nakapasok ng ilang araw. Pero siya po ay nabigyan pa rin ng award after that. Bakit? Kasi alam ni Amang Yahweh ang ating pagliban sa ating mga klase o pagliban natin sa ating mga trabaho ay ang pista ng Ama. Narinig ko lang kanina lang nang kausap ko si anak natin na si Angela, na siya daw ay hindi umaten nung nakaraang Sabado kasi nga siya'y nasa Kamanggaan, nagdiriwang ng pista ng Ama. At tinatanong daw siya dahil meron siyang presentation. Pero alam ko na nagtitiwala si Angela na siya'y hindi pababayaan ng Ama pag dumating yung pagkakataon uli na siya'y mabibigyan ng tinatawag na presentation. Now, ang sinasabi ko dito ay binibigyan tayo ni Amang Yahweh ng halimbawa na kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, bagamat dilema yung dumarating sa atin, sa ating buhay, ito po'y magiging magaan. Kung tayo po ay susunod sa salita ng Ama nang may pagpapahinuhod at may pagtitiwala. Now, natuloy ba yung tinatawag na pagpatay ni Abraham kay Isaac? Dito po sa verse 8. Verse 12, nang papatayin na ni Abraham ang kanyang anak para ihandog. Ito ang verse 12. Itatas ko sa verse 11. At tinawag siya ng anghel ni Amang Yahweh mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako, sabi ni Abraham. At sinabi ni Amang Yahweh sa kanya, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa akin, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Now, imaginin po ninyo na ganun din ang sasabihin sa atin ni Amang Yahweh. Anak ko, now talastas ko na ikaw ay mag-a-absent sa iyong trabaho para lang makarating sa aking pista. Now, talastas ko, sasabihin niya sa mga estudyante natin, talastas ko na bagamat bata ka pa lang, isinasakripisyo mo ang iyong pag-aaral para lang makarating sa pista. So, in return, anong gagawin kayo namang Yahweh? Ibabalik ni Amang Yahweh ang ginawa nating sakripisyo para sa kanyang piyesta, hindi lang po minsang ulit, kundi mas maraming ulit. Napatunayan ko na po yan, kaya ako po'y nagpapatutuo na kung magbalik si Amang Yahweh ng kapalit sa ating tinatawag na pagsunod sa kanyang kautusan, hindi lang po isang ulit, maraming ulit na pagpapala. Katumbas ng ginawa nating tinatawag na pagsunod sa kanyang kautusan bilang pagkilala natin sa kanya na ating Ama at Elohim. Ito po yung kwento ni Abraham. Dahil sa ginawa ni Abraham, anong sabi niya dito sa verse 16?
Ito ang sinabi ni Amang Yahweh dahil sa ginawa ni Abraham. At sinabi ni Amang Yahweh, sa aking sarili ay sumumpa ako, sabi ni Amang Yahweh. Sapagkat ginawa mo ito, meaning hindi mo ipinagkait ang iyong anak. Isasakripisyo mo siya para sa akin. Hindi mo itinanggi sa akin ang iyong bugtong na anak. Sa pagpapala ay pagpapalain kita. Sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Now, narinig po yung sinabi ko kanina. Kung magbigay si Amang Yahweh ng kapalit, iba yung ulit. Dahil sa hindi itinanggi ni Abraham yung kanyang nag-iisang anak, ano ang kapalit? Ang magiging lahi daw ni Abraham ay kasing dami ng bituin sa langit o ng buhangin sa dagat. Now, mabibilang mo ba yun? Hindi. Dahil lang sa isang sakripisyo na gagawin sana ni Abraham, ang isa ay napalitan ng libu-libong kapalit. Now, ganun din po sana sa atin mga kapatid ko. Ano po? Kung may nire-require po sa atin ang Ama, gawin po natin. Katulad po nung sinabi ng Ama na ipagdiriwang natin ang kanyang piyesta. Ang talagang ipinaalala niya sa atin, huwag niyong kalilimutan ang unang araw at ang ikawalong araw na araw ng Pangilin. Pero kung kaya niyong magdiwang ng 8 araw, magdiwang kayo saan man kayo naruroon nang may galak sa puso. Dapat hindi kayo, kahit man lamang sana sa 8 araw, walang nakasimangot sa atin. Kahit man lamang sana sa 8 araw, bumabaha ng pagkain sa ating mga bahay bilang pista ng Ama. Maski man lamang sa 8 araw sana makikita natin yung palaging nakangiti ang ating mga mukha. Walang mga pileges ang ating mga noo. Walang mga anong tawag dito? Walang nakasimangot. At kayo sana na nagdiriwang ng pista sa mga asimilya, lagi sana kayong may ngiti sa labi ng lahat ng inyong ginagawa ay ito'y ginagawa nyo ng may pagpapahinuhod at may galak sa puso. Walang pumipilit po sa inyo na gawin ang mga bagay na ginagawa ninyo sa mga kapilya. Dahil ito'y ginagawa ninyo hindi sa tao. Tandaan po ninyo ang sabi ng rabay. Ginagawa nyo ang mga bagay na ito hindi sa tao, kundi ginagawa ninyo ito para sa akin. Tandaan po natin ano po. So yun po ang kwento ni Abraham, kung paano po niya nilabanan ang kanyang dilema. Ano pong ginamit niya? Pagtitiwala. Dahil bagamat alam niya, napapatay niya ang kanyang anak, pero alam niya at the end of the day, nabababa siya ng Mount Moriah kasama ang kanyang bugtong anak na si Isaac. Hindi pa man niya inihahandog, pero alam na niya na mangyayari, ibababa din niya si Isaac mula sa Mount Moriah. Ganon din po sana tayo, ano po? Kapag tayo po ay may mga hinihiling sa ating buhay, hindi pa man po dumarating, tinanggap na natin. Meaning nagpapasalamat na tayo. Alam niyo kung nagpapatutuo si kapatid na Teresa, natutuwa ako. Dahil yung pagtitiwala niya, ano po? Matuto tayo sa pagtitiwalang ibinibigay ngayon ni kapatid na Teresa sa ating Ama. Sa dami ng mga pinagdaanan din niya. Pero nadadagdagan lalo ang kanyang pagtitiwala. Ganon din po sana tayo. Ano po? Ganito po nilabanan ni Abraham ang kanyang dilema. Yung kanyang tinatawag na enemy. Yung kanyang battle. Pagtitiwala kay Amang Yahweh. Now, sumunod pong kwento. Now,
Kilala po natin itong susunod na kwento. Sa tingin po niyo sinong susunod na kwento? Si Moses. Now, alam po natin ng kwento na ang bayang Israel ay sa katigasan ng kanilang mga ulo, talagang nagreklamo si Moses. Dahil nung tinawag po si Amang Yahweh, si Moses, para pangunahan ng bayang Israel, ito po ang sinabi ni Moses. Exodus chapter 3. Ito po ang sabi niya. Exodus chapter 3 verse 10 and 11. Halika ngayon. Ito'y nang tinatawag ni Amang Yahweh si Moses, ha? At ikaw ay aking susuguin kay Faraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. Anong sinabi ni Amang Yahweh? Halika Moses. Ikaw ay susuguin ko na ilalabas mo ang aking mga anak na Israelita mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Yun po yung binigay na dilema ni Moses. Now, bakit? Now, hindi lang isang tao ang dadalhin ni Moses from Egypt. Ayon sa aking pangunawa na bilang, ayon sa bilang na pinag-aralan ko, umaabot ng 3 milyon ang taong ilalabas ni Moses. Now, tatanong nyo siguro, bakit mo naman nasabi yun, Pastor? Now, kung alam natin yung kwento, na nang bilangin ni Moses ang bilang ng mga lalaki na 20 pataas ang edad, ilan ang nabilang niya? 600,000. Now, hindi kasama dito yung mga bata. Hindi rin kasama yung mga babae. Now, assuming yung 600,000, kalahating milyon doon o 300,000 doon ay may asawa. At kung may asawa, may mga anak. So, statistically, nasa halos 2 to 3 milyon ng aking iniisip na magiging bilang ng Israelita na ilalabas ni Moses. Ganon karami yon. Kaya it is a dilemma for Moses. Kaya anong sabi ni Moses? Verse 12. Verse 11. Sinabi ni Moses kay Amang Yahweh, sino ako upang pumaroon kay Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Anong sabi ni Moses? Sino ako? Imaginin mo na si Moses, now alam natin ang kwento ni Moses, ano po? Si Moses ay wanted sa Egypt. Alam natin yung kwento, di ba? Wanted si Moses sa Egypt dahil may pinatay si Moses sa Ehipto. Kaya po siya tumakas paalis ng Ehipto. Tapos babalik siya doon para ialis ang halos 3 milyon. Pero anong sabi niya Amang Yahweh kay Moses? Verse 12. Sinabi niya Amang Yahweh kay Moses, tunay na ako isa sa iyo. At ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo pagka iyong inilabas na sa Ehipto ang bayan ay maglilingkod kayo sa Elohim sa bundok na ito. Kaya, nangyari ba yung tinatawag na pagpunta ni Moses para ialis ang Israelita sa bayang Ehipto? Now, dinggin po natin. Dito sa chapter 4. Etong sinabi naman ni Moses. Chapter 4 verse 1. At si Moses ay sumagot at nagsabi, datapwat narito,
Hindi nila ako paniniwalaan. O, yan. Bagamat narinig ni Moses yung salita ni Amang Yahweh na ako'y isa sa iyo, Moses, pagpunta mo sa Ehipto. Pero nung sabi ni Moses, hindi nila ako paniniwalaan. Nididinggin ang aking tinig sapagkat kanilang sasabihin, si Amang Yahweh ay hindi nagpakita sa iyo. Ayan, ito na yung doubt. Ha? Now, may doubt si Moses. Bakit? Dahil hindi alam ni Moses kung susunod nga sa kanya ang bayang Israel. Now, ano pang sinabi ni Moses? Ito pa. Verse 10, chapter 4, verse 10. At sinabi ni Moses kay Amang Yahweh, O Amang Yahweh, ako'y hindi marikit mangusap. Kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila. Ayan. Sinabi pa ni Moses Amang Yahweh, iba na lang ang isugo mo. Ako'y kimi. Maigsi pa ang aking dila. Ibig sabihin, pautal-utal si Moses habang nagsasalita siguro. Kaya sabi niya, umid. Anong sabi niya? Umid sa dila, meaning maigsi yung dila niya. He is not a good speaker. Mahiyain, kumbaga. So kung mapapansin po natin, gumawa na ng tinatawag na alibay si Moses para lang hindi siya suguin ni Amang Yahweh. Now, hindi po ba ganun din sa atin kung minsan? Sa ating pagsunod sa Ama, mayroon din tayong mga alibis. Yung tinatawag natin mga personal na alibis. Para bang sinasabi natin na hindi natin kayang gawin yung pinapagawa ni Amang Yahweh sa atin. O kaya kung may pinapagawa sa atin, marami tayong excuse sa ating mga sarili. Ha? Wala tayong pinag-iba kay Moses. Ano po? Kaya, anong nangyari? Verse 14. Ang galit ni Amang Yahweh ay nagningas laban kay Moses. Ayun na. Now, ito yung sinasabi natin kanina. If we fight our battles ng may murmuring, ng kakulangan ng pagtitiwala, wag naman sanang mangyari dahil baka mangyari sa atin ang ginawa nangyari kay Moses. Imbis na matuwa si Amang Yahweh kay Moses, anong nangyari? Nagalit si Amang Yahweh kay Moses. Kaya sabi ni Amang Yahweh, wala ba si Aarong kapatid mo na Levita? Nalalaman kong siya'y makapagsasalitang mabuti at saka narito, siya'y lumalabas upang salubungin ka at pagkakita niya sa iyo ay matutuwa sa kanyang puso. Anong ginawa ni Amang Yahweh? So, nagbigay siya ng tinatawag na kasama ni Moses. Now, although makikita natin yung pag-iwas ni Moses sa responsibilidad o tinatawag nating gawain na ibinibigay ng Ama sa kanya. At the end of the day, anong ginawa ni Moses? Verse 18. At si Moses ay yumaon at bumalik kay Yetro na kanyang biyanan at sinabi sa kanya, pahintulutan mo akong yumaon, isinasamo ko sa iyo at bumalik sa aking mga kapatid na nasa Ehipto at titignan ko kung sila'y nabubuhay pa. At sinabi ni Yetro kay Moses, yumaon kang payapa. Now, at the end of the day, pumayag din ba si Moses? Yes. Pumayag din at the end of the day. Now, makikita natin dito yung pagkumbinsi ni Amang Yahweh kay Moses. Na dumating pa yung puntong kailangan pa niyang sabihin na sasamahan ka ni Aaron. Now, nararamdaman din natin ito mga kapatid minsan sa ating mga buhay araw-araw. Na kung minsan mayroong ipinapagawa si Amang Yahweh sa atin pero kulang tayo ng tinatawag na pagtitiwala sa ating sarili.
Sometimes, nangangailangan tayo ng tinatawag na confirmation. Yung tinatawag nating advice na pareho ng ating iniisip na gawin at ito yung magko-confirm kung gagawin natin o hindi yung mga binabalik natin gawin. At kung ito'y ayon sa tinatawag nating kalooban ng Ama at makikita ng Ama na ito yung hinihingi mo para mangyari yung kanyang hinihiling sa iyo, ito po'y hindi niya pahihindian. Dahil alam niya na ito yung kailangan mo para gawin mo ang kanyang ipinapagawa sa iyo. Ito yung sinasabi nating kung tayo ay nasa gitna ng ating mga kabagabagan sa buhay, kailangan natin ng advice o tulong sa mga kapatiran natin na mayroong mas malawak na pangunawa doon sa kinalalagyan natin at maaaring sila ang gagamitin ni Amang Yahweh na magbigay sa atin ng tinatawag na advice kung paano natin gagawin o paano natin haharapin yung mga tinatawag nating battles of our life. Lalong-lalo na kung yung tinatawag nating battles of our faith. Kaya po, andyan po yung ating mga deacons at mga pastor, yung mga elders po natin sa pananampalataya. This is how you fight your battles. Kung katulad po kayo ni Moses, na hindi siya ganun katiwala sa kanyang sarili in the beginning, then nalaman natin sa kwento, at the end of the day, si Moses din ang nagsalita, hindi rin si Aaron. Kinailangan lang ni Moses ng tinatawag na udyok, yung bang tinatawag na may magsasabi sa yung kaya mo itong gawin. I advise po sa inyo na mag-seek po kayo ng advice sa mga matatanda po natin sa asimblya. Yung mga pinagtitiwalaan po ninyo na mga kapatiran na alam nyo makakatulong po sa inyo. Pero kung kayo po ay hihingi ng tulong, ang advice ko po sa inyo, humingi kayo ng tulong doon sa kapatiran na halos nakaranas ng parehong sitwasyon sa inyo. Huwag kayong hihingi sa mga kaibigan niyo kakilala na hindi nananampalataya kay Amang Yahweh. Especially so, kapag sila yung mga bata pa, at wala pang mga karanasan sa buhay. Kaya kayong mga bata, kayong mga estudyante lalo na, huwag kayong humingi ng advice sa inyong mga kasamang mga estudyante na hindi naman nananampalataya kay Amang Yahweh at walang kinalaman o walang alam sa inyong problema. Magtanong kayo sa inyong mga magulang. Magtanong kayo sa mga brothers and sisters na mas matanda sa inyo, sa gulang. Magtanong kayo sa inyong mga pastor sa bawat assembly. Sila yung mga makakatulong sa inyo kapag kayo ay may mga tinatawag na kinakaharap na mga suliranin sa buhay. Alam po ni Amang Yahweh kung sino ang kanyang ipapadalang tulong sa atin sa oras po ng ating mga kabagabagan. Ano po? So ito po yung kwento ni Moses na kinailangan ni Moses ng dagdag na tinatawag na kasama para siya ay pumayag na gawin yung kalooban ng Ama. Ang katumbas po sa atin, baka mangailangan din tayo ng advice at the end of the day o makakasama para gawin yung hinihiling ni Amang Yahweh sa atin. Ganito po natin binabaka ang ating mga kabagabagan sa buhay. Hindi po natin kailangang sarilinin yung bagabag. Lalo na po kung kayo po'y may asawa at sila po yung mga ibinigay ng Ama na makakatulong sa atin. Magtanong po kayo. Huwag niyong ilihim sa inyong mga asawa. Kayong mga anak, mayroon kayong mga problema sa inyong school, huwag niyong ilihim sa inyong mga magulang o sa inyong mga nakakatandang kapatid na maaaring tumulong po sa inyo. Sa mga mag-asawa, kung ang problema nyo ay may kinalaman sa inyong relasyong mag-asawa at meron kayong hindi madesisyon ng problema sa buhay, tawagin po ninyo yung mga pastor. Yung mga tinatawag na mga advisors sa pamilya, yung mga matatanda na po sa pananampalataya, may matagal ng kwento at magandang balita
sa kanilang relasyong mag-asawa. Sila po yung mga tawagin ninyo. Ano po? Sumunod pong kwento ay ang kwento ni Hezekiah. Now, kilala po natin si Hezekiah. Si Hezekiah ay ang hari ng sambahayan ng Yehuda nang ito'y tangkang lusubin ng Imperyong Assyria. Ito po ay panahon ni Sennacherib. Pangalawang Kronikas. Dito po natin basahin sa Pangalawang Kronikas. Ang Pangalawang Kronikas po ay kwento ng kasaysayan ng bayang Israel. Dito po sa kwento ng chapter 32, mababasa po natin na ang Imperyong Assyria ay pinangungunahan ni Sennacherib. Now, this is history. Tunay po na may pangalang Sennacherib sa Assyrian Empire. Now, ito yung panahon ni Sennacherib at panahon naman ni Hezekiah. Sabi niya dito sa chapter 32, simulan ko dito sa verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito at ng pagtatapat na ito, ay naparoon si Sennacherib na hari ng Assyria at pumasok sa Yehuda at humantong laban sa mga bayan na nakukutaan at kanyang inisip sakupin upang kanyahin. Anong sabi po niya? Binalak ni Sennacherib na sakupin ang bayang Yehuda. Now, noong panahon naman na iyon, ang hari sa Yehuda ay si Hezekiah. Now, ito naman ang sinabi dito sa verse 2. At nang makita ni Hezekiah na si Sennacherib ay dumating, siya'y tumalaga na lumaban sa Jerusalem. Now, ito na, yung pingkian ng mga tinatawag na digmaan, pingkian ng mga kawal. Now, ang problema dito, napakalaking imperyo na ng Assyria nang tangkanyang sakupin ang Jerusalem. Meaning, libo-libong tao na yung kanyang tinatawag na mga kawal at marami na siyang nasakop. Pero magkaganon pa man din, humanda pa rin si Hezekiah na lumaban kay Sennacherib. Now, ito yung tagpo ng digmaan na mangyayaring digmaan. Sabi niya dito, verse 7, kayo'y magpakalakas, sabi ni Hezekiah, at magpakatapang, meaning ng kinakausap niya ang bayang Israel, na mabuti. Huwag ninyong katakutan upang lupaypayan man ang hari sa Assyria o ang buong karamihan man na kasama niya. Now, anong sabi ni Hezekiah sa bayang Israel? Huwag kayong matakot kay Sennacherib. Huwag kayong matakot sa dami ng kanyang mga tauhan. Huwag kayong matakot sa naririnig ninyong marami na siyang sinakop. Actually, ayon sa kwento, nagmamayabang si Sennacherib sa lahat ng kanyang mga nasakop dahil sa dami ng kanyang mga tauhan at bangis ng kanyang mga digmaan. Pero ang sabi naman ni Hezekiah, sa kanyang mga tao sa Jerusalem, kayo'y magpakatapang. Huwag kayong matakot kay Sennacherib. Bakit? Ito naman ang sinabi ni Hezekiah. Sapagkat may lalong dakila sa atin kaysa sa kanya. Now, anong ibig sabihin ni Hezekiah? Ito po, sabi niya dito sa verse 8. Ang sumasa kanya, meaning kay Sennacherib, ay isang kamay na laman. Now, what's up? Marami ang Assyrian Empire, sabi ni Hezekiah. Pero mayroong higit na dakila sa atin kaysa sa kanya. Meaning, may dakila sa atin na wala siya, sabi ni Hezekiah. And then, itinuloy pa niya sa verse 8,
si Sinakirib o ang lahing Assyria ay may kamay na laman. Ngunit, eto na, ang sumasa atin ay si Amang Yahweh nating Ama upang tulungan tayo. Now, ang pagkakaiba natin, bayang Israel, sabi ni Hezekiah, ang bayang Assyria ay hukbo ng laman. Pero ang sa atin, kamay ni Amang Yahweh. Tayo'y ipakikipaglaban at kanyang tutulungan at ang bayan ay sumandal sa mga salita ni Hezekiah na hari sa Yehuda. So umasa sila sa sinabi ni Hezekiah. Now, eto ang nangyari. Verse 10. Ganito ang sabi ni Sinakirib na hari sa Assyria, sa ano kayo nagsisiasa na kayo'y magsisitahan sa pagkakubkob sa Jerusalem? Now, ito na yung pananakot na ginawa ni Sinakirib sa bayan ng Israel. Hindi ba kayo hinihikayat ni Hezekiah upang kayo ibigay sa pagkamatay sa pamamagitan ng gutom at ng uhaw na sinasabi ililigtas tayo ni Amang Yahweh nating Ama sa kamay ng hari sa Assyria? Now, ito na yung pagkutya ni Sinakirib sa bayang Israel. Verse 13, hindi ba ninyo nalalaman kung anong ginawa ko at ng aking mga magulang sa lahat ng bayan ng mga lupain? Ito na yung pinagyayabang niya. Ang mga Diyos ba ng mga bansa ng mga lupain ay nakapagligtas sa anumang paraan sa kanilang lupain sa aking kamay? Now, nailigtas ba sila ng kanilang mga Diyos? Sabi ni Sinakirib. Nagtitiwala kayo sa inyong Elohim. Walang pinag-iba ang inyong Elohim sa mga Diyos na sinamba ng mga bansang aking sinakop. Parang ganun ang sinasabi ni Sinakirib. Now, ang hindi alam ni Sinakirib, ang Elohim ng Israel, ang tunay na Elohim na gumawa ng langit at lupa. Yun ang hindi alam ni Sinakirib. At walang kapantay ang Elohim ng Israel. Hindi siya katulad ng mga Diyos ng mga sinamba ng mga sinakop niya na ito'y mga gawa sa ginto, gawa sa pilak, o kaya gawa sa bato na hindi nakakalakad o nakakarinig man dahil ito'y ribulto na nililok na larawan. Yun ang pagkakaiba na hindi alam ni Sinakirib. Kaya sabi niya, verse 15, huwag kayong padaya kay Hezekiah na hikayatin kayo ng ganitong paraan, ni paniwalaan man ninyo sapagkat walang Elohim. Yan na, yung pagyayabang ni Sinakirib. Walang Elohim na alinmang bansa o kaharian na nakapagligtas ng kanyang bayan sa aking kamay at sa kamay ng aking mga magulang. Gasino pa nga kaya ang inyong Elohim na makapagliligtas sa inyo sa aking kamay? Now, alam po ninyo, sa ating panahon at sa panahon ng mga Israelita, one thing na tayo po ay humusga sa tao at yung tinawag naman lait. Another thing, yung laitin ang ating Elohim. Magkaiba po yun. Ano po? Yun yung tinatawag na blasphemy. In the name of Father Yah. Alam po natin na nasulat na ang lahat ng kasalanan ay mapapatawad maliban yung tinatawag nating blasphemy of the Holy Spirit. Ano po? Kaya itong ginagawa na ni Sinakirib, talagang he is mocking Father Yahweh as the true and only Elohim. Yun po yung pagkakaiba. Ano po? Now, alam po ninyo, maaaring ito rin ay nangyayari sa inyo, lalo na sa inyong mga kabataan. Baka merong mga kaklase kayo na medyo mayayabang. Baka dumating pa yung punto na sila yung mga tinatawag na mga sanggano sa school. Yung mga nagmamayabang na mga kaklase ninyo at minamaliit ang inyong mga kakayahan. Mga bata,
Nasa inyo ang ating Amang Yahweh. Ano po? Huwag kayong matakot sa kanila. Sabihin nyo sa kanila ang inyong mga nalalaman sa Biblia. Sabihin nyo sa kanila na mali ang kanilang mga ginagawa. Magbigay kayo ng inyong mga tinatawag na mga verses sa Bible. Ibigay nyo sa kanila para magulat sila na ikaw ay marunong sa Biblia. At kayo naman na aking mga kapatiran, mga magulang sa pananampalataya, pag dumarating yung punto na parang nagmumungkahi ang inyong mga tinatawag na mga kabagabagan sa buhay, para bang nagpre-prevail sila sa inyo. At para bang yung inyong ginagawa ay parang walang napupuntahan. Parang yung tawag mo kay Amang Yahweh parang hindi pinapakinggan ni Amang Yahweh. At parang nagwawagi ang inyong kabagabagan sa buhay. Ano po? Magtiwala po tayo sa Ama. Dahil tandaan po natin kung paano nilipol ni Amang Yahweh ang mga tinatawag na nagmumungkahi sa kanyang napakadakilang pangalan. Dahil dito sa verse 17, siya'y sumulat din, meaning si Sennacherib ay sumulat din, upang tungayawin si Amang Yahweh, ang Ama ng Israel, at upang magsalita laban sa kanya, na sinasabi kung paanong hindi iniligtas ng mga imahe at mga Diyos ng mga bansa, ng mga lupain ng kanilang bayan sa aking kamay, gayon din hindi ililigtas ng ama ni Hezekiah ang kanyang bayan sa aking kamay. Wow! Ano po sa tingin nyo nangyari dito? Ito po. Verse 20. At si Hezekiah na hari, at si Isayahu, meaning si Isayas, na propeta na anak ni Amos, ay nagsidalangin dahil dito. Dahil dito, sila ay nagsidaing sa Ama at nagsidaing sa langit. Now, anong ginawa ng bayang Israel kasama si propeta Isayas o Yesayahu at si Haring Hezekiah? Hindi nila nilabanan ng harap-harapan ng lahing imperyong Sennacherib. Sila po'y nanalangin kay Amang Yahweh dahil yung sinalita ni Hezekiah, ang kamay ng hari ng Assyria ay kamay na laman. Pero si Amang Yahweh ang makikipaglaban sa atin. Now, nangyari ba yung kahilingan ni Hezekiah? Nangyari ba yung sinasabing diskurso ni Hezekiah sa bayang Israel na si Amang Yahweh daw ang makikipaglaban sa kanya? Ito, verse 21. At si Amang Yahweh ay nagsugo ng isang anghel na naghiwalay ng lahat ng makapangyarihang lalaking may tapang at mga pangulo ng mga pinunong kawal sa kampamento ng hari sa Assyria. Sa gayoy bumalik siya, meaning si Sennacherib. Bumalik siya na nahihiya sa kanyang sariling lupain, at nang siya'y dumating sa bahay ng kanyang Diyos, ay pinatay siya roon ng tabak nang nagsilabas sa kanyang sariling tiyan. Now, sinong pumatay sa kanya? Ang mismong kanyang sariling anak ang pumatay kay Sennacherib. Ni hindi nakapagpahulagpos ng isang palaso ang libo-libong daang libong kawal ng Assyrian Empire sa lupain ng Jerusalem. Bakit? Nagpalabas lang si Amang Yahweh ng isang anghel. Alam po niyong pinatay ng isang anghel in one night? 185,000 ang pinatay ng isang anghel in just one night. Imaginin ninyo ang pagliligtas ni Amang Yahweh. Sa dami ng kaaway, isa lang yung kanyang dinispatchang anghel. Now, imaginin po ninyo ang mga anghel na nakapalibot din sa atin araw-araw sa ating buhay. Bakit?
nasusulat na tayo'y hindi iiwanan ni Amang Yahweh at pababayaan man lalo na sa oras ng ating kabagabagan. Hindi po nagpapabaya si Amang Yahweh. Now, maalala po ninyo ang kwento ng ating rabbi nang siya'y hulihin ng Sanhedrin Council at siya ipinagtanggol ni Pedro. Now, sa mga kapatiran po natin na nagbabasa na ng Biblia, maaaring maalala niyo yung kwento. Ano po? Ang kwento po dito ay nang huhulihin na ang ating rabbi sa Getsemani ng Sanhedrin Council. Ito po yung kanilang mga kawal. At gusto siyang ipagtanggol ni Pedro. Actually, nakakuha si Pedro ng isang tabak at tinabak pa ni Pedro ang isang tainga ng kaaway o ng isang kawal na si Malchus. Pero ang sabi ng ating rabay, "Kipa, isalong mo ang iyong tabak. Dahil kung ako'y tatawag sa aking ama," nung sabi ng rabay, "magpapadala ang aking ama ng ilan? 12 legion ng anghel." Now, alam po niyo yung 12 legion? 1 legion sa pagbibilang ng military numbers is 6,000 soldiers. So, ilan ang bilang ng 12 legions na ipapadala daw ng ama? Kung tumawag o humingi ng tulong ang ating rabbi, sa isang salita lang niya, 72,000 angel. Now, nang binasa ko ito at ipinaunawa sa akin ng ama, parang nakita ko na ang mga anghel na nakapalibot sa rabay ay nakahandang kitlin. Ang mga kawal na nakapalibot sa kanya, naghihintay lang sila ng tinig ng rabay kung hihingi siya ng tulong, hindi. Nakahanda silang pumatay. That moment, I believe. Talagang naghihintay lang sila, para bang inaabangan nila kung anong sasabihin ng rabay. Nakapalibot yung mga anghel sa palibot ng rabay. Yun ang aking nakita ng ipanawa yun sa akin ng rabay. Na ganun yung mga anghel na nagbabantay sa kanya. At nananampalataya ako na ganun din ang mga anghel na ibinibigay ng rabbi na nakapalibot din sa atin. Kaya nga nasusulat, "Thou shall not touch my anointed." Para po sa atin yun na nananampalataya. Kaya nga sinabi ng rabbi, "Ipanalangin ninyo ang inyong mga kaaway." Dahil hindi natin alam kung anong parusa ang ibibigay ng Ama sa mga kumakanti sa atin. Yun po, tandaan po natin. Ganun po tayo kamahal ng ating Ama. Ipinapadala niya ang kanyang mga anghel araw-araw na nagbabantay sa atin. Kung hindi pa po natin alam, sinasabi na ito sa inyo ng rabay, araw-araw niyang ipinapadala ang kanyang mga anghel na magbantay sa atin. Kung yung isang anghel pumatay ng 185,000, how much more yung 12 legions, which is 72,000? Bakit? Dahil sa pagtitiwala ni Hezekiah at ng bayang Jerusalem, nagpadala si Amang Yahweh ng isang anghel. Ganon din po sa atin. Kung tayo po'y magtitiwala na sa ating kabagabagan sa buhay, kay Amang Yahweh po tayo tatawag. Ganito ang ginawa ni Hezekiah. Ganito ang ginawa ni Propeta Isayahu o Isaias. Ganito ang ginawa ng bayang Israel. At si Amang Yahweh ang gumawa ng kanilang pakikipaglaban. Ganon din po sana tayo. Ano po? Magtiwala tayo kay Amang Yahweh. Dahil sa Kanya lamang po tayo makakahingi ng tulong na hindi may bibigay ng tao. Tandaan po natin ang kwento, ano po? Ganito, ipinaglaban ni Amang Yahweh ang dilema o kabagabagan ni Hezekiah. Ganito rin po sana tayo din, na anuman yung kabagabagan po natin, anuman yung mga lumalaban sa atin, yung mga bumabalakid sa atin, yung mga namumuhi sa atin, hayaan po niyo yung mga ganitong mga tao, ano po? Wala po silang makakanti sa atin. Gaano man yung kanilang mga pananalita sa atin, hindi po nila tayo pwedeng kantihin. Tandaan po ninyo,
tayo ay anointed ni Amang Yahweh. The moment po na tayo nanampalataya at nabautismuhan sa tunay na pangalan ng Ama, ng Anak at sa gabay ng banal na Espiritu, we are the anointed one of Father Yah. Ilagay po ninyo sa inyong mga puso. Huwag niyong kalilimutan, you are the anointed one of Father Yah. Ganun din kayo mga estudyante, mga anak. Saan man kayo pumunta, lagi niyong tandaan ang pagmamahal ni Amang Yahweh at ang banal na Espiritu ay nasa inyo. Kaya, magsumikap kayo na gawin ang kalooban ng Ama. Ano po? Sunod nating kwento. Dumako naman tayo dito sa Bagong Tipan. Basahin naman natin ang kwento ng tinaguriang apostol ng Biblia na siyang sumulat ng 13 aklat. Actually, ang Biblia o 14 kakusana. No. Dahil 14 na aklat ang sinulat ni Saulo. Ang New Testament ay binubuo lamang ng 27 books. Pero sumulat si Saulo ng 14 mula aklat ng Roma hanggang sa aklat ng Hebrew. Basahin naman natin yung tinatawag na pakikibaka ni Saulo nang siya'y nabubuhay dito sa lupa. Simulan natin dito sa Roma. Gayahin din natin sana yung mababasa nating kwento sa Biblia. Lalo na itong babasahin nating kwento ni Saulo dahil ito'y sa ating panahon. Yung mga binasa ko ay mga tauhan sa lumang tipan, pero itong kay Saulo ay sa bagong tipan. Eto. Simulan natin dito sa Roma chapter 7. Ang pakikibaka ni Saulo sa kanyang pananampalataya. Sabi niya dito, Roma chapter 7 verse 18. Ito naman yung spiritual battle ni Saulo. Sapagkat nalalaman ko, sabi ni Saulo, na sa akin, sa makatwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Now, ito yung spiritual battle ni Saulo nung siya'y nanampalataya. At ito'y maaaring spiritual battle din ng ilan sa atin. Nung tayo po'y nanampalataya, mayroon pa po tayong pakikibaka sa ating sarili at sa salitang ating naririnig na dapat nating gawin sa ikalulugod ng ating Amang nasa langit. Mayroon tayong tinatawag na spiritual battles. At ito yung idinidiscuss ni Saulo. Sabi ni Saulo, walang natitirang mabuti sa aking laman. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Gusto kong gumawa ng mabuti, sabi ni Saulo, pero hindi ko magawa. Ang aking espiritong makalaman ay nananaig sa akin, sabi ni Saulo. Now, I pray na wala po tayong katulad ni Saulo nung panahon niyang siya merong tinatawag na spiritual battles. Pero kung mayroon man po, dinggin po natin ang salita ni Saulo. Kung paano nilabanan ni Saulo yung tinatawag niyang spiritual battle. Yung bang gusto niyang gumawa sa kalooban ng Ama pero nananaig yung tinatawag niyang espiritu sa laman. Kaya sabi niya sa verse 19, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Now, vice versa na nagagawa ko, sabi ni Saulo. Ang iniisip ko'y gumawa ng mabuti, pero ang nangyayari, ang masama ang aking nagagawa. I pray, ano po, na tayo pong lahat, kung mayroon po tayong spiritual battles, it's about time po to reach out sa ating mga pastor, sa ating mga pinagtitiwala ang mga kapatid sa pananampalataya. Huwag po tayong mahiya na i-reach out sila kung tayo po'y may mga spiritual battles. Baka po mayroon pa tayong mga iniisip sa ating mga sarili na gusto nating gawin pero ayaw na natin sana pero nangyayari pa rin. Baka kailangan po natin ng prayers.
Kayong mga magulang na umaattend po ng ating Feast of Tabernacles sa Kamanggaan. It's about time po na i-reach out po natin ang ating mga pastor. Kayong mga kabataan, baka meron kayong nagugulumihanan sa inyong mga ginagawa. Mag-reach out kayo sa inyong mga magulang, sa inyong mga kaibigan ngayon dyan sa assembly na kasama niyong nagdiriwang ng pista. Ganito po ninyo dapat bakahin ang inyong tinatawag na pakikipagbaka sa inyong pananampalataya. Or anything po na nangyayari sa inyong buhay. Nangyayari sa inyong school, sa inyong mga trabaho. Mag-reach out po kayo. Ano po? Dahil ito yung problema ni Saul, yung tinatawag na naglalaban daw sa kanyang sarili, ang kanyang espiritong makalaman at ang espiritu ng Ama. Ano po? Kaya sabi ni Saulo, kaya nga, nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Ama ayon sa pagkataong loob. Nagagalak daw si Saulo habang naririnig niya at nababasa ang salita ng Ama, nagagalak siya. Pero sa kanyang espiritong laman, verse 23, datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap, meaning sa sangkap ng kanyang katawan, kamay, paa, mata, bibig, ito yung sangkap ng kanyang katawan. Hindi sumasang-ayon sa salita ng Ama. Kaya sabi ni Saulo, datapwat nakikita ko ang ibang kautusan na sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Now, that's the dilemma. Alam po ninyo, ito yung pinakamahirap na kabakahin ng isang nananampalataya kapag ang nangyayari is a spiritual battle sa ating sarili. Hindi po natin alam kung sino ang ating susundin. Ang Espiritu ng Ama sa pamamagitan ng ating rabay na lumulukob sa atin o ang ating espiritong laman dahil sa ating kagustuhang makalaman. Now, nangyayari ba ito? Yes. Sa mag-asawa na lang. Ano po? Sa galit natin kung minsan nakakalimutan natin yung aral ng Ama na magpatawad sa isa't isa. At ang nasusulat na ang malumanay na salita ay nakapagpapalubag sa galit. Yung malumanay daw na salita. Pero kung minsan sa galit din natin, instead na magsalita po tayo ng malumanay, sigaw ang lumalabas sa ating bibig. Instead na magpakita tayo ng pagmamahal, galit sa salita ang lumalabas sa ating bibig. Now, dito natin napapansin na nalulukuban ng ating espiritong makalaman, ang espiritu ng Ama na gustong lumukob sa atin. Yung salitang ating narinig at nabasa, parang nasusupersede ng ating kagustuhang galit. Yung galit natin sa ating kapwa, kung mayroon man silang galit o mayroon man tayong galit sa kanila, kung minsan yun ang namumutawi at nananaig kaysa yung marinig nating salita ng Ama. That is a spiritual battle. Yung paggawa natin sa kanyang kalooban, yung pagganap natin sa kanyang piyesta, yung pagdiriwang, at yung pagsamba natin kapag araw ng Sabath, kung minsan naglalaban yung ating spiritong makalaman, lalo na yung mga kaibigan natin, nag-iimbita kapag araw ng Sabath. O kaya tayo ay nire-require ng ating boss na magtrabaho ng Sabath. So, doon naglalaban yung ating spiritual battle. Kung susundin natin ang ating espiritong makalaman o ang espiritu ng Ama na lumulukob sa atin para ganapin ang kanyang kalooban. Kaya sabi ni Saulo, abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Sabi ni Saulo, sino magliligtas sa akin? Now, sino nga ba? Pag tayo po ay nasa gitna ng ating tinatawag na
spiritual battle, sino nga ba ang pwedeng magligtas sa atin? Alam po ninyo, napakahirap pong dumating ang punto na tayo ay magkakaroon ng spiritual battle sa ating sarili. Sa ating sarili yun, ha? Now, idagdag pa rito ang sinabi ng ating rabbi. Chapter 10, verse 36 ng Mateo. Ito pa yung sinabi ng rabbi na magiging dilemma natin. Ha? Dilemma natin kanina sa buhay ni Saulo, yung kanya tawag nating spiritual battle. Ito bang idagdag nating dilemma? Baka mangyayari din ito sa atin. Matthew chapter 10, verse 36. Ito'y galing mismo sa bibig ng rabbi. At ang sabi ng rabbi, ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. Now, ouch. Now, imagine ninyo, mayroon na tayong spiritual dilemma, spiritual battle, and then idagdag pa rito yung mga mahal natin sa buhay na kaaway din natin dahil sila'y hindi pabor sa ating pananampalataya. Abay, yun ang mas matindi pang lalo. Lalo na kung ang asawa mo ay hindi nananampalataya. Lalo na yung mga anak mo hindi nananampalataya. Yung mga magulang mo hindi nananampalataya. Wala kang kaklase na kasama mong nananampalataya. Wala kang nagiging kaibigan. Sa inyong mga magulang, yung mga mahal nyo sa buhay, hindi rin nananampalataya. At every time kayo mangangaral sa salita ng Ama, sila ay kontra. Sabi ng ating rabbi, sila ay inyong magiging kaaway. Hindi nyo sila kaaway ng personal, kaaway nyo sila sa pananampalataya. Now, imagine niyo mga dilema na ito. Bakit ganitong sinabi ng rabbi? Eto, paano ba natin nagiging kaaway ang ating mga kasambahay? Yung kanilang pagkontra sa ating pananampalataya. Hindi kanila kinukontra bilang kanilang kapatid o bilang kanilang magulang o bilang mga anak. Hindi nila kinukontra yun. Kinukontra nila ang iyong pananampalataya. Ganito na lang. Sila'y nasa sanlibutan. Ang kanilang sinasambang araw o ang kanilang pagsambang araw ay araw ng linggo. Ikaw naman ay araw ng Sabado. So mayroon ng conflict doon, lalo na kapag asawa mo ay hindi nananampalataya. Paano nyo palalakihin ang inyong mga anak kung isa ay Sabado, yung isa Linggo? Sa pagkain, yan na. Hindi pwede sa iyo ang baboy, pero paborito ng asawa mo o kaya paborito ng mga magulang mo. Kayong mga anak na may mga magulang kayo na hindi pa nananampalataya, baka ganito yung mga nangyayari sa inyong mga sangbahayan. Nagluluto yung mga magulang ninyo ng baboy o anything na hindi nyo pwedeng kainin na dahil ipinagbabawal ito sa salita ng Ama, anong gagawin ninyo? Kakain din kaya kayo ng baboy, bagamat alam nyo nang ito'y bawal? O magtitiis kayo na mag-ulam ng asin at magdildil ng bagoong kaysa kumain ng baboy? Nasa inyo pong pagpipili, ano po? Kaya dito nasusulat na magiging kaaway natin ang ating mga kasambahay dahil sa pananampalataya. At ikaw naman na magulang lalo na, at may anak ka o may mga magulang ka na hindi rin nananampalataya, itaon sa iyo na sila'y mag-imbita sa iyo kapag araw ng Sabbath, birthday, o kaya handaan, araw ng Sabbath, itataon nila. Now, saan ka pupunta? Kung hindi ka pupunta, baka sila magtampo. Pero araw naman ng pagsamba. Anong gagawin mo pag dumating yung ganitong punto? Nasa ating pagpipili, mga kapatid ko, I pray na mapili natin kung ano ang dapat nating gawin. Dahil ang mga ganitong mga pangyayari sa buhay natin ay nangyayari sa atin halos araw-araw. Ano po? Talastasin natin ang mga ibinigay ng rabbi na makakatulong sa atin kapag dumarating sa atin ang ganitong mga dilema sa pananampalataya. Ito, sabi ni Saulo, chapter 3 ng Pilipos,
verse 8. Etong sabi ni Saulo, pag dumarating sa ganitong mga kabagabagan, pag ganitong mga tinatawag na spiritual battle, ito ang naging kasagutan ni Saulo sa kanyang sarili din. Sabi niya dito sa Filipos chapter 3 verse 8. Itaas ko sa verse 7. Sabi ni Saulo, gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang. Doon sa kanyang spiritual battle, yung mga sinasabi niyang spiritual battles niya, karamihan doon ay kanyang pakinabang bilang isang makalaman. Pero ngayon, nang matuklasan ni Saulo kung ano yung kanyang magiging kasagutan na ibinigay ng rabay sa kanyang spiritual battles, ito yon. Sabi niya verse 7, gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang before nanampalataya sa sarabay, ay inaari kong kalugihan. Bakit? Alang-alang kay Mesyas. So yung mga bagay na aking tinatawag na itinatangi noon, ay ginagawa ko ng kalugihan. Meaning hindi ko na inaangkin. Hindi ko na hinahanap. Hindi ko na hindi na niya pinagkakaabalahan. Dahil kanino? Dahil kay Rabbi Yeshua. Oo nga, at ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Mesyas Yeshua na aking manunubos. Na alang-alang sa kanya, ito ang ginawa ni Saulo. Tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko ang Mesyas. Anong sabi ni Saulo? Inari kong kalugihan ng lahat ng mga bagay, meaning tiniis ko ang aking mga kagustuhan sa laman. Tiniis ko, sabi ni Saulo. Maangkin ko lamang, sabi ni Saulo, ang pagpapala ng rabay. Now, masabi din natin kaya ang sinabi ni Saulo na matitiis din natin ang mga pangangailangan natin sa laman, yung mga kagustuhan natin sa laman, yung mga mahal natin sa laman, yung mga sangbahayan natin na nasa labas ng pananampalataya, na against sa ating pananampalataya, ay hindi natin magiging alintana, hindi natin magiging kalugihan. Makamit lang natin ang ating rabay. Now, kaya natin kung tayo ay itakwil ng ating mga magulang dahil sa ating pananampalataya. Kaya natin na tayo itakwil ng ating mga kapatid dahil sa ating pananampalataya. Yan, ang ating nanay Imbet, yung kanyang patutuo, yung pagtakwil sa kanya ng kanyang mga kapatid dahil sa kanyang pananampalataya. Pero ito'y hindi inangkin ni Nanay Imbet na kalugihan sa kanya. Kumbaga ito'y tinanggap na niya na kasama ito sa kanyang pagpapala mula sa rabay. Kung ito'y naging kalugihan sa kanya, maaaring nung una medyo umiyak siya. Pero at the end of the day, alam ko na ginagabayan siya ng rabay. Dahil ang pagpapalang ibibigay ng rabay ay hindi nasusulat, sabi ni Saulo, hindi pa nakita ng mga mata, ni hindi pa narinig ng mga tainga ang kagandahan ng lugar na inihahanda ng ating Ama sa mga umiibig sa Kanya na kanilang magiging mana, yung bang magiging reward at the end of the day. Ano po? Gayahin din natin si Saulo sana, mga kapatid ko, na maging kalugihan man natin, ito'y tatanggapin natin ng maluwag sa ating mga dibdib, maluwag sa ating mga puso, para lang sa ikaluluwalhati ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Efeso chapter 6. Simulan ko dito sa verse 10. Verse 11. Sabi ng ating Apostol Saulo, mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Ama upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Ito pang isang dagdag.
kung paano natin babakahin ang ating mga kabagabagan sa buhay, yung mga problema natin, yung mga spiritual battles natin, yung tinatawag nating hindi natin maunawaan kung alin ang pipiliin natin. Ang ating espiritong laman o ang espiritu ng Ama na lumulukob sa atin. Anong sabi ni Saulo? Sa binasa natin, mangagbihis kayo ng sabi niya ng buong kagayakan ng Ama upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Now, alam po ba ninyo na darating ang panahon na gagamitin ng ating mga mahal sa buhay ng demonyo para lang pahinain tayo sa ating pananampalataya? Bakit? Balikan natin yung Mateo chapter 10 verse 36. Ibababa kong pagbasa verse 37. Etong mangyayari balang araw na maaaring nangyayari na sa inyo. Sabi niya, ang umiibig sa Ama o sa Ina nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So anything na mahal natin sa buhay nang higit sa ating Ama ay hindi tayo karapat-dapat sa pagpapala ng ating rabay. Now, anong ibig kong sabihin ito? Pag dumating kaya yung punto na ang lahat ng mga mahal mo sa buhay ay kontra sa iyong pananampalataya at gagamitin sila ng demonyo para panghinain ang pananampalataya mo. Sasabihin ng asawa mo, huwag ka nang sumamba ng Sabado. Sasabihin ng asawa mo, kumain ka ng baboy. Anong gagawin mo? Sabi ng magulang mo, anak na nananampalataya, huwag ka nang pumunta sa kapilya ninyo, dito ka na lang sa bahay. May ipapagawa ako sa iyo kapag araw ng Sabado. Ang ulam natin baboy o kaya hito. Ano kayang gagawin mo? O kaya yung mga kaibigan natin sa school, mga bata, mga kaibigan ninyo, puro mga nananampalataya sa sanlibutan o mga makasanlibutan. Anong gagawin ninyo kung wala kayong kakampi? Nagdiriwang sila ng Pasko. Hindi ka nagdiriwang ng Pasko. Nagdiriwang sila ng mga makasanlibutang pagdiriwang. At iniimbita ka para matawag ka nilang kaibigan. Anong gagawin mo? So ito yung mga bagay na sinasabi na kung mas mahal mo ang mga bagay na ito, ay hindi ka magiging tunay na lingkod ng ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Now, isa pa po. Ano po? Dito sa aklat ni Isaias, balikan naman natin dito sa Lumang Tipan kung anong masasabi ni Isaias sa ating pakikipaglaban sa ating pananampalataya. Ito. Chapter 25, verse 4. Ito, dahil sa ating pananampalataya. Sabi niya, sapagkat ikaw, meaning si Amang Yahweh, ay naging ampunan ng dukha, ampunan sa mapagkailangan sa kanyang kahirapan, silungan sa bagyo, lilim sa init, pagka ang hihip ng mga kakilakilabot ay parang bagyo laban sa kuta, gaya ng init sa tuyong dako, patitigilin mo ang ingay ng mga taga-ibang lupa, gaya ng init sa pamamagitan ng lilim ng alapaap, matitigil ang awit ng mga kakilakilabot.
Verse 9, sasabihin sa araw na yaon, that moment, that day, ng inyong kabagabagan. Sabi niya, narito, ito'y ating Elohim, meaning kay Amang Yahweh. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ay si Amang Yahweh. Ating hinintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Tama po. Sa oras po ng ating mga kabagabagan at sa gitna po ng ating mga kaaway, kung paano siya nating panlaban sa ating pang-araw-araw na buhay. Magtiwala po tayo sa Ama. Alalahanin po natin ang mga aral na ating narinig. Siya po yung ating silungan. Siya yung ating high tower. Siya yung ating tulong sa gitna ng ating mga bagabag sa buhay. Pag dumarating yung mga sinasabi nating sa ating pananampalataya, magtiwala tayo sa Ama. Hindi po niya tayo tinatawag na pababayaan sa ating mga pangangailangan. Ito po'y ipinangako niya sa atin. Ano po? At magtitiwala po tayo dahil ito'y isinulat para ito'y basahin natin. Dito sa verse 5, huling talata ko na po ito. Verse 4 and verse 5, chapter 27 ng mga awit. Isang bagay ang hiningi ko kay Amang Yahweh na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ni Amang Yahweh, meaning that is future, na tayo titira sa bahay ni Amang Yahweh balang araw. Lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, that is forever, upang malasin ang kagandahan ni Amang Yahweh at mag-usisa sa kanyang templo. That is the life everlasting at ang kaharian ng Ama na ating titirhan balang araw. Sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay iingatan niya ako sa lihim ng kanyang templo. You see that? Kung tayo magtitiwala sa kanya. Sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay ikukubli niya ako. Kanyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Yun pong gagawin na mangyari po sa atin. Kung tayo po'y magtitiwala sa Kanya. Ano po? Sa gitna ng ating mga bagabag at mga tinatawag na mga battles in life. Spiritual battles, physical battles, any battles po na ating kakabakahin. Magtiwala po tayo sa ating Ama na siyang nagbibigay sa atin ng pagpapala sa pamamagitan po ng ating Rabbi, Yeshua HaMashiach. Mga kapatid ko, ito po ang aral na ibinigay ng Rabbi. At nananampalataya po ako na kung ito po'y ating maaalala sa gitna po ng ating mga battles in life, sa gitna po ng ating mga kabagabagan na suliranin, anuman po yun, physical, spiritual, emotional, anuman po yun, magtiwala po tayo sa ating Ama. Narinig po natin yung mga kwento. Ang nakikita ko pong pagkakaisang bahagi ng lahat ng kwentong ating narinig, kung paano po sila nagtagumpay sa kanilang mga battles in life, yung pagtitiwala kay Amang Yahweh, yung pagsunod sa kanyang kautusan at mga salita, yung pakikinig sa payo ng ating mga namumuno, mga pastor, mga deacon at mga elders sa pananampalataya, yung pagsunod natin sa ating mga magulang, mga bata, at sa mga matatanda sa pananampalataya, yung ating pagtitiwala sa mga salitang ating narinig at nabasa. Ito po yung ating magiging sandata para po kalabanin natin at pagtagumpayan ang mga bagabag na dumarating sa ating buhay. Ito po ang aral po ng ating Rabbi Yeshua, mga kapatid ko. Salamat po sa inyong mga pagkikinig. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Rabbi, ang kanyang pag-iingat at ang kanyang paggabay sa patuloy po niyong pagdiriwang ng kanyang pista. Magdiwang po kayo hanggang Sabado po, yung ating last great day,
ng may galak, may pagpapahinuhod, at may pag-ibig sa puso, at may pagkakaisa. Ng inyong mga ginagawa ay hindi inyo ginagawa sa tao, kundi ito'y ginagawa ninyo dahil sa ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po sa inyong mga kapatiran diyan sa bandang Kamanggaan, kasama po ng kapatiran ng ating mga kapatid na taga-Taguig. Hallelujah. Salamat po and shalom. Hallelujah. Salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig din. Bagamat ito'y para sa mga kapatiran natin sa